Nagbitaw ng matinding salita ang nanay ko para sa sino mang gustong magpakasal sa akin. Kailangang magbigay ng 50 piso. Kaya naman pinagkalat ng ate ko sa lahat, na kahit medyo mataba, maitim, at pandak ang kapatid kong lalaki. Perpekto pa rin siyang maging asawa. Nang marinig ito, nabigla ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay biglang umiwas. Hanggang isang araw, isang lalaking may magandang mukha, at si Su Wanru ay lumitaw sa isang handaan. Sa sandaling iyon, nabaliw ang lahat ng kaibigan niya. Ito ba yung sinasabi mong medyo mataba at maitim? At pandak na kapatid, dahil sadyang kilala si Su Wanru sa pagiging protective sa kapatid niya. Natatakot siyang pag-interesin ako ng mga kaibigan niya. Kaya lagi niyang sinasabi sa lahat na ako raw ay pandak, pangit, at kuripot. Dahil doon, mula nang maging legal ang edad ko, hindi pa ako nagkakaroon ng karelasyon. Ano ba talagang klaseng asawa ang hinahanap mo? Kung sino man ang gustong magpakasal sa mahal kong kapatid, dapat higaitan niyo muna ang pag-aalaga ko sa kanya. Noong mga oras na yun, abala lang ako sa pagsugsug sa dibdib niya. Kaya hindi niya nakita ang namumula kong mukha sa hiya. Ang hindi niya alam, siya ang taong tinitibok ng puso ko. Hindi katanggap-tanggap sa mundo ang pagtingin ko sa kanya. Kaya itinago ko ito ng mabuti. Hanggang sa ito'y natuklasan. Nung gabing yun, sa unang pagkakataon, sinampal ako ng babaeng todo kong magmahal sa akin. Wala kang hiya. Kinabukasan, inanunsyo niya ang kasal nila ng matalik kong kaibigan. Huwag mong kalimutang pumunta sa kasal namin ni Jing Lian. Pagkatapos kong mabasa yun, halos maubos lahat ng luha ko. At sa sandaling iyon, isang ahensya para sa paghahanap ng pamilya ang tumawag. Sinasabing nahanap na raw nila ang tunay kong mga magulang. Kaya nagpa siya akong iwanan siya. Tinawagan ko ang tunay kong mga magulang na nasa kabilang panig ng mundo. Nay, tay, payag na po akong sumama sa inyo at manirahan sa ibang bansa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa kabilang linya ng telepono, umiiyak sa tuwa ang aking mga magulang. Napakaganda, Xiao Yu. Kung hindi lang dahil sa lindol na nangyari noon, hindi sana tayo nagkahiwalay ng ganito katagal bilang isang pamilya model. Sasanduan ka na ni na mama at papa para iuwi ka na. Naramdaman ko ang isang kakaibang pait sa puso ko. Huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang nag-uumapaw kong damdamin. Bigyan niyo pa po ako ng kalahating buwan. May kailangan pa po kasi akong asikasuhin dito. Kapag naayos ko na ang lahat, pupunta na po ako riyan. Ay, oo nga pala, pasensya na, wala sa isip namin ng papa mo. Tutal, ang pamilya Su pa rin naman ang nagpalaki sa'yo sa loob ng maraming taon. Narinig ko pa nga na yung ate mo, sobra-sobra raw ang pag-aalaga at pagbibigay sa'yo ng luho mula pagkabata. Kailangan mo talagang magpaalam sa kanila ng maayos. Nang marinig kong nabanggit si Su Wanru, bahagyang kumabog ang dibdib ko. Noong 6 na taong gulang ako, dahil sa isang malakas na lindol, noalay ako sa mga magulang ko. Sa huli, isang organisasyon ang nag-ayos para ampunin ako ng pamilyang Su. Mula sa isang tradisyonal at mayamang angkan ang pamilya Su. Laging abala sa trabaho sina Mr. at Mrs. Su. Kahit na inampun nila ako, hindi nila gaanong naiparamdam ang pag-aalaga sa akin. Kaya naman, imbes na sabihing pinalaki ako ng pamilyang Su, mas tamang sabihin na si Su Wanru ang nagpalaki sa akin. Noong 7 taong gulang ako, takot na takot ako sa kulog. Niyayakap niya ako at kinakantahan ng pampatulog, para lang mapakalma ako at makatulog. Noong 10 taong gulang ako, laging natatakam ako sa mga pagkain at laruan ng mga kaklase ko. Pinakyo niya ang buong kantin ng eskwelahan. Ginawa niya akong isang prinsipe na kinaiinggitan ng lahat. Noong 14 na taong gulang ako, nilanat ako at hinimitay sa bahay. Siya ang takbo ng takbo para ikuha ako ng maligamgam na tubig. At siya pa mismo ang dahan-daang nagpapainom sa akin ng gamot. Basta't kung ano ang gusto ko. Palagi niyang ibinibigay yun sa akin agad-agad. Laging biro ng mga tao na masyado siyang attached sa akin. Pero walang nakakaalam, nasa hindi mabilang na mga gabing kami lang ang nagdadamayan. Matagal na akong may gusto kay Su Wanru. Pero hindi ako nagkalakas ng loob na umamin. Kaya idinadaan ko na lang sa pagsusulat sa aking diary ang nararamdaman ko para sa kanya. O di kaya'y ikinukwento ko sa matalik kong kaibigan na si Song Jin Ian. Pero hindi ko inaasahan, nasasabihin pala ni Song Jin Ian ang tungkol dito kay Su Wanru. Bigla na lang pumasok si Su Wanru sa kwarto ko. Seryoso ang mukha niyang hinanap ang diary na yun model. Pinagpira-piraso, ibinato niya sa akin ang pinunit-punit na diary. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Padubog na siyang lumabas ng pinto. Mula noon, humanap na siya ng paraan para iwasan ako. Hindi kami nagkikita, at kahit magkasalubong man kami paminsan-minsan. Napakalamig ng tingin niya sa akin. Para bang sa isang estranghero siya nakatingin. Gusto ko sanang linawin ang lahat, pero naabutan ko si Su Wanru na idinidiin si Song Jinyan sa isang sulok. Naghahalikan na parang ayaw nang maghiwalay. Naisip ko na siguro sa maraming bagay. Matagal nang itinakda ng langit ang kahihinatnan. Tinakda na kami ni Su Wanru ay hindi para sa isa't isa. Marahil, itinakda rin na ang mga taon ko sa poder ng pamilya Su ay isa lang palang panaginip. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa dapat kong landas. Kaya, nakapagdesisyon na ako. Nagdesisyon akong bumalik sa sarili kong pamilya. At nagdesisyon na rin kalimutan ang matagal ko ng pagkagusto kay Su Wanru.
Isang araw, maaga akong bumaba. Nakita ko ang mga magulang na kumupkop sa akin na masayang inaaya akong mag-agahan. Magalang akong ngumiti, at sinabi ko sa kanila na nahanap ko na ang tunay kong mga magulang. At nagpasya akong pumunta sa ibang bansa para puntahan sila. Mabuting balita yan. Xiao Yu, masaya si mama na nahanap mo na ang tunay mong pamilya. Nasabi mo na ba to sa ate mo? Natigilan ako, kailangan ko pa bang sabihin kay Su Wanru? Sa ngayon, ang buong atensyon niya ay na kay Song Jinyan. Sabihin ko man o hindi, ano pa bang pinagkaiba? Anong sasabihin mo sa akin? Bigla akong napalingon, at nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Wala naman, ate, nakauwi ka na pala. Nang marinig niya ang tawag na matagal na niyang hindi naririnig, natigilan sa paglalakad si Su Wanru. Hindi niya maiwasang titigan ako ng malalim. Kailan nga ba nagsimula, na hindi ko na siya tinawag na ate? Noong 18 anyos, 15 taong gulang, o baka mas maaga pa. Ngayon, muli ko na siyang tinawag na ate. Nagdilim ang paningin ni Su Wanru. Matagal niya akong tinitigan ng mariin. Tila mayroon siyang napansing nag-iba sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba na niya ang kanyang tingin. At iniwas na ang paningin sa akin. Lumapit siya, inilagay niya sa mesa ang mga red along dala niya. Mahinahon siyang nagsalita, pa. Ito po ang mga red along binili ni Jinyan para sa inyo. Ang gaganda talaga palagi ng mga red along binibigay ni Jinyan. Pinasalamatan mo ba siya para sa amin? Wanru, sa susunod na bibisita ka sa bahay nila Jinyan, isama mo na rin yung lata ng red tea na nasa cabinet. Kung libre kayo sa weekend, imbitahin mo siya at ang mga magulang niya na pumunta rito sa bahay. Halata namang ang kasal na ang pag-uusapan. Nanatili lang ako sa kinauupuan ko. Tahimik ko silang pinagmamasdan. Bigla akong nakaramdam ng pag-iisa. Marahan kong ibinaon ang kuko sa aking palad. At mabilis din itong binitawan. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman ng malinaw. Na isa lang akong tagalabas. Pero, sa hinaharap, hindi ko na kailangang problemayin pa ang mga bagay na ito. Nang maisip ko iyon, naglakad ako papasok sa kwarto. Nang marinig ang aking mga yabag, nag-angat ng tingin si Su Wanru na nooy nakikipag-usap sa aming mga magulang. Tanging ang likod ko na lang ang nakita niyang naglaho sa likod ng pinto. Guni-guni ko lang ba? Mula nang bumalik siya hanggang ngayon. Isang beses pa lang siyang nagsalita. Hindi talaga ganyan ang ugali niya dati. Inaumagahan, dinala ko ang aming household register sa presinto para ay proseso ang paglipat ko ng tirahan. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko si Song Jinyan na nakaupo sa tabi ni Su Wanru. Nakangiti niya itong pinapanood habang nagbabalat ng dalandan. Ang mahahaba at balingkinitang mga daliri ni Su Wanru ay mabilis na nagbalat sa dalandan. At dahan-dahan pang tinanggal ang mga puting hibla nito. Hinati niya ito sa kalahati at inabot sa bibig ni Song Jin-ian. Unti-unting namula ang mga pisngi ni Song Jin-ian. Sinulyapan niya ito, pasuner ang kinagat ng kanyang mga labi ang dalandan mula sa kamay nito. Mahinang tumawa si Su Wanru. Kumuha ulit siya ng isang tissue mula sa kahon sa tabi. Dahan-dahan niyang pinunasan ang gilid ng labi ng taong nasa harap niya. Matamis ba? Tumango si Song Jinyan. Kumuha siya ng isang bahagi ng dalandan at inabot sa harap ni Su Wanru. Tikman mo rin. Habang pinapanood ko ang paglalambingan nilang dalawa, tahimik kong ibinaling ang aking tingin. Naglakad ako palabas ng pinto. Xiao Yu, lumingon ako. Nakita ko siyang kumakaway sa akin. Nakalib si Wanru ngayon. Napag-usapan naming pumunta sa park. Gusto mo bang sumama sa amin? May date kayo, ayokong makaistorbo. Pamilya naman tayo lahat, bakit ka naman makakaistorbo? May kailangan pa kasi akong asikasuhin. Sa susunod na lang siguro nang marinig niya ang muli kong pagtanggi. Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Song Jinyan. Xiao Yu, sinisisi mo pa rin ba ako sa pag-agaw sa ate mo? Kaya ba ayaw mong sumama sa amin? Ikaw naman talaga ang gusto ko. Paano mo masasabing inagaw kita? Dahil sa sinabing iyon, namula ang mga tenga ni Song Jinyan. Mahinang tumawa si Su Wanru. At yamakap sa kanya. Kung ayaw niyang sumama, edi huwag. Hayaan mo na siya. At mula noon, kami ay tuluyan ng nagkanya-kanya ng landas. Magalang akong nagpaalam sa kanilang dalawa. Saka tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Pagkatapos kong ayusin ang paglipat ng tirahan, lumabas ako mula sa police station at pumunta sa racing club. Sa loob ng opisina, isang buong pader. Ang puno ng mga karangalang aming natanggap. Pati na rin ang mga litrato mula sa iba't ibang kompetisyon. Habang tinitingnan ko iyon, napuno ng halo-halong emosyon at panghihinayang ang aking mga mata. Hindi ko inakalang darating ng ganito kabilis ang pamamaalam model. Dumating si Master mula sa labas. Tinapak niya ang balikat ko. Habang tinitingnan ng Master na gumabay sa akin sa loob ng 10 taon. Ang bigat sa dibdib na kanina ko pa pinipigilan ay bumara na naman sa lalamunan ko. Kinurot ko ang aking palad. Huminga ako ng malalim. Master, aalis na po ako ng bansa. Nahanap na ako ng mga tunay kong magulang. Gusto kong manirahan kasama nila sa ibang bansa. Magandang balita yan. Kung ganun, pag nasa abroad ka na, itutuloy mo pa rin ba ang pagkakarera? Ang pagkakarera ang pangarap ko noon pa man. Hindi ko to basta-basta susukuan. Ipagpapatuloy ko pa rin ito sa hinaharap. Ibig sabihin, aalis ka na ngayon. Magsisimula na ang pinakamalaking karera sa bansa.
Malaki ang tsansa mong mag-champion sa pagkakataong ito. Napag-usapan na namin ng mga magulang ko. Aasikasuhin ko muna ang mga bagay-bagay dito bago ako umalis. May kalahating buwan pa naman. Sakto, pagkatapos lang ng karerang ito. Doon lang napanatag ang loob ni Master. Inapak niya ulit ang balikat ko. Nagkausap pa kami ni Master ng sandali. Hanggang sa gumabi na bago ko kinuha ang bag ko at naglakad pa uwi. Pero pagbukas ko ng pinto, nakita kong nandoon pa pala si Song Jinyan. Nang pakinggan kong mabuti, napagtanto kong pinag-uusapan pala nila ang tungkol sa kasal. Ang mga estilo ng damit at wedding gown. Nahihilo ako sa dami ng pagpipilian. Naisip kong hilingin na lang ang opinyon ni Xiaoyu. Tutal, matalik kaming magkaibigan sa loob ng maraming taon. Alam din niya ang mga gusto ko. Nang sabihin ko ang mga salitang yun, sakto, kapapasok ko lang sa bahay. Xiaoyu, namumroblema ang bayaw mo tungkol dyan. Baka sa mga susunod na araw, samahan mo na lang siyang pumili ng mga gamit para sa kasal. Tiningnan ko si Song Jinyan. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha, pero noong sandaling nagtama ang aming mga mata, ang ngiti niya ay naging isang pang-asar. Yumuko ako at nag-isip sandali, pero tumanggi pa rin ako. Pasensya na, wala akong oras. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa club. Kalahating buwan na lang ang natitirang oras ko. Bago ako umalis, marami pa akong bagay na kailangang ayusin. Nang sinabi kong hindi ko masasamahan si Song Jin Ian na mag-shopping. Pero pagkasabi ko pa lang noon, biglang bumigat ang paligid. Ikakasal na ang best friend mo. Hindi mo ba kayang isantabi muna yung mga ginagawa mo? Tapos na ang usapan. Bukas, ako na mismo ang magpapalam para sa'yo. Kung siya na, bilang nakakatanda, ang sapilitang magpapalam para sa akin. Ano pa bang karapatan kong tumanggi? Nang marinig yun, napangiti na lang ako ng mapait. Hindi na ako nagsalita pa. Sa mga sumunod na araw, wala akong nagawa kundi isantabi muna ang lahat ng bagay. Para samahan ng buong puso si Song Jinyan. Sa pagpili ng mga gamit para sa kasal. Ang akala ko, kailangan lang naming dumaan sa department store para mamili. Hindi ko inasahan na iikutin pala namin ang buong syudad mula timog hanggang hilaga. Mula sa malaking bagay tulad ng wedding gown, hanggang sa pinakamaliit na wine glass. Kailangan ako ang magdesisyon. Sa tuwing imumungkahi ko na utusan na lang niya ang isang tao para tanungin si Su Wanru. Lagi siyang aangal, bakit kailangan pa nating tanungin ang ate mo? Napaka-busy noon, di ba? Maliban sa pagbibigay sa akin ng pera, wala na siyang ibang alam. Ikaw pa rin talaga ang nakakaintindi sa akin. Noong nakaraan, sinabihan ko siyang samahan ako pumili ng wedding ring. Aba, alam mo ba ang ginawa niya? Ipinadala niya sa bahay ko ang isang cabinet na puno ng mga wedding ring. Sabi niya, mamili na lang daw ako. Reklamo niya sa akin, pero kitang-kita sa mga mata niya ang pagyayabang. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko ipinakita ang reaksyon na inaasahan niya. Akmang may sasabihin na sana si Song Jinyan. Nang bigla niyang mapansin ang babae sa may pinto. Wanru, bakit ka nandito? Napatingin ako, at nakita ko siyang tumakbo para salubungin ang yakap ni Su Wanru. Di ba sabi mo pupunta ka sa templo sa bundok sa labas ng syudad para magdasal? Nag-half day ako para sunduin ka. Si Xiaoyu ang kasama ko nitong mga nakaraang araw. Sama ka na lang sa amin. Ni hindi man lang tumingin sa akin si Su Wanru. Kinuha na lang niya ang mga pinamili niya at naglakad palabas. Kasabay ng alingaw ng malalayong kampana. Unti-unting hamupa ang makapal na hamog. At bumungad sa lahat ang tanawin ng kabundukan sa labas ng templo. Nakayuko ako, tinitignang mabuti ang batong daanan sa ilalim ng mga paa ko. At paisa-isang hakbang na naglakad palabas. Ano to? Isang boses ang biglang pumutol sa pag-iisip ko. Pagtingala ko, nakita ko si Song Jinyan na nakatigil sa harap ng isang body tree. Seryoso niyang pinagmamasdan ang mga nakasabit na kahilingan. Naway laging masaya si Xiaoyu luo-luo. At naway maging mas mabuti ang bawat taon kaysa sa nakaraan. Naway maging mapalad si Xiaoyu sa buhay na ito, malayo sa sakit at sakuna. Naway puro mabubuting tao ang makasalamuhan niya. Naway ang aking minamahal na si Xiaoyu, sa araw at gabi. Laging ligtas taon-taon, mula sa mananampalatayang si Su Wanru. Pero habang tinitingnan ko ang mga kahilingang ito, bahagyang nang inag ang puso ko. At lalong lumayo ang diwa ko. Dahil sa malakas na lindol na iyon, laging mahina ang katawan ko. Halos linggo-linggo na lang akong may sakit. Para gumaling ako agad, linggo-linggong pumupunta si Su Wanru sa templo para magsabit ng kahilingan para sa akin. Nagdarasal na sana'y lagi akong ligtas. Hindi ko akalain, nasa loob ng napakaraming taon, ganito na pala karami ang isinabit ni Su Wanru. Ngayon, nakasabit pa rin sa puno ang mga kahilingang ito. Pero kami ni Su Wanru hindi na maibabalik ang dati. Ang ganda pala talaga ng samahan niyong magkapatid. Ako patuloy ang mukhang sobra. Hindi na maipagpatuloy ni Song Jinyan ang pagbabasa. Sumimangot siya at akmang tatalikod na para umalis. Ano ba yung sinasabi mong extra ka? Asawa kita, kapatid ko lang siya. Kung ayaw mo nito, ipapatanggal ko na lang ang mga ito. Pagkatapos magsalita, lumingon si Su Wanru. Inutusan niya ang mga kasama niya na tanggalin lahat ng wishing ribbons sa puno. Ang mga wishing ribbon, sunod-sunod na nagsilaglag sa lupa. At basta na lang inapakan ng kung sino-sino. Napuno ng putik, hindi nagtagal, napuno na ulit ito ng mga bagong wishing ribbon.
Nakasulat doon, ay puro matatamis na salita na isinulat mismo ni Su Wanru para kay Song Jinyan. Doon lang ulit ngumiti si Song Jinyan. Ngumisi siya habang nakatingin sa Qin. Sa ginagawa mong yan, hindi ba magagalit si Xiaoyu? Siyempre, mas mahalaga ang asawa ko kaysa sa kapatid ko. Ayun, napasaya na niya si Song Jinyan. Pabalik na kami ng syudad. Lagi siyang nakadikit kay Su Wanru. Nasa likod ako nakaupo, pumikit ako, at akmang magpapahinga na sana. Nang biglang bumilis ang takbo ng sasakyan. Napamulat ako, tatanungin ko pa lang sana kung anong nangyari. Nang bigla akong nakarinig ng isang malakas na kalabog. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan. Binangga ang harang at gumulong-gulong ng ilang beses. Hanggang sa tuluyang sumabit sa isang bangin. Malakas na tumama ang ulo ko sa likod ng upuan. Biglang nagdilim ang paningin ko. Nang magkamalay ulit ako, nakita ko na lang na naipit ako sa kinauupuan ko. Isang sanga ng puno ang bumaon sa braso ko. At sa tabi ko, si Song Jinyan na wala ring malay. Sa tingin ko, wala naman siyang gallows. Siguro hinimatay lang siya sa takot. Mabilis na kumilos si Su Wanru na nasa driver's seat. Una niyang binasag ang bintana ng kotse. At gumapang palabas. Ilang beses siyang sumuri bago nakatayo ng diretso. Tumingin siya sa akin, na halos hindi na makahinga sa sakit. At kay Song Jinyan na walang malay. Sandali lang siyang nag-alinlangan, bago pinasan si Song Jinyan. Uunahin ko na si Jinyan. Magpapadala na lang ako ng susando sa iyo mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya ako tiningnan. Pinasan niya si Song Jinyan at nagmamadaling umalis. Tila takot na takot siyang may mangyaring masama rito. Sa sandaling nagpa siya akong sapuan na siya. Sinabi ko sa aking sarili, na hindi na ako muling iiyak para sa kanya. Mula ngayon, mabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Pero noong ako'y mag-isang naipit ng sasakyan sa lambak, hindi ko maiwasang maalala ang lindol noong araw na iyon. Noon, natabunan din ako ng mga guho. Sa dilim sa ilalim ng lupa, wala nang iba kundi ako. Naipit ako roon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Alaunan, inampon ako ng pamilya Su. Araw-araw, napapanaginipan ko ang mga araw na iyon ng lindol. At saka ako iiyak sa ilalim ng kumot hanggang sa manginig. Noong mga panahong iyon, palaging tatakbo si Su Wanru papunta sa aking kwarto. At yayakapin ako ng mahigpit. Huwag kang matakot, tahan na. Nandito si ate. Mula ngayon, hinding-hindi hahayaan ni ate na masaktan ka kahit kaunti. Pero ngayon, wala akong magawa kundi panoorin siyang papalayo ng papalayo. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa aking paningin. Padilim na ng padilim, ngunit hindi pa rin dumating si Su Wanru. Mapait akong napangiti, pilit kong tinipon ang natitira kong lakas. Hindi ko ininda ang sakit. Hirap akong gumapang palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Pagkatapos ay nagtiimbagang ako. Marahas na binunot ang sanga na nakabaon sa aking braso.